Lagi nilang sinasabi, wala na siyang pakialam. Mag-move on ka na. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may pakialam pa rin siya? Paano kung sabihin ko sa'yo na ang katahimikan niya ngayon ay hindi kumpiyansa, kundi takot? Hindi ka niya binabaliwala dahil naka-move on na siya. Tahimik siya dahil naghihintay siya. Naghihintay siyang makita kung ikaw ay na-trap pa rin, kung desperado ka pa rin, kung naglalaro ka pa rin sa laro niya. At sa sandaling gumawa ka ng maling galaw, pinatutunayan mo na tama siya. Pero dito nagtatapos yun. Kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin, tapos ka na maging laruan. Tapos ka na sa pag-aaksaya ng lakas sa taong nabubuhay sa reaksyon mo. At ngayon, matututuhan mo kung paano ang katahimikan, purong, kalkulado, kontroladong katahimikan, ang nagiging pinakamalakas na power move. Ganito mo binabaliktad ang laro. Ganito mo siya pinagdududa sa lahat ng inakala niya. At ganito ka lalakad palayo. Buo ang kapangyarihan mo. Buo ang respeto mo sa sarili. At buo ang dignidad mo. Hindi lang ito tungkol sa relasyon. Ito ay tungkol sa buhay. Kontrol, kapangyarihan, respeto. Lahat ng ito ay nauuwi sa isang bagay. Kung paano ka tumugon kapag sinusubukan ka ng isang tao. Kaya umupo ka. Mag-focus ka. Makinig kang mabuti. Dahil sa oras na matapos mo ang video na ito, hindi ka na muling hahabol kaninuman. At bago tayo magpatuloy, mag-comment ka ngayon. Hindi na ako muling hahabol. Ipaalam mo sa mundo. Ipaalala mo sa sarili mo. Araw-araw, milyon-milyong tao ang nahuhulog sa parehong bitag. May taong mahal nila ang biglang lumalayo, nagiging malamig, at biglang nagbabago ang lahat. Bigla nilang chine-check ang phone nila ng paulit-ulit. Sobrang pag-iisip sa bawat usapan, sa bawat salita, sa bawat paghinto, sa bawat katahimikan. At sa bawat pagkakataon, ginagawa nila ang eksaktong inaasahan. Nagre-react sila. At yan ang problema. Ang modernong relasyon ay nakabatay sa power dynamics. Sa sandaling mag-react ka, ibinibigay mo ang kontrol. Sa sandaling humabol ka, nawawala ang halaga mo. At sa sandaling ipakita mo kung gaano ka naaapektuhan ng pagkawala niya, ibinibigay mo sa kanya lahat ng leverage. Ito ang dahilan kung bakit ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, sa negosyo, sa relasyon, at sa buhay, hindi basta nagre-react. Nag-oobserba sila. Nag-a-adjust sila. At kapag may naglalaro sa kanila, ginagawa nila ang isang bagay na binabago ang lahat. Nanahimik sila. Number 1. Inaasahan niyang mag-react ka. Umiilag siya. Mabagal mag-reply. Nagiging malamig. Biglang laging unavailable. Dati may good morning texts. Ngayon, wala na. Dati gumagawa ng plano. Ngayon, laging busy. Pero pinapanood pa rin niya ang stories mo. Sinisigurado niyang makikita mo siya. Masaya, palabas, maganda. May hinihintay siya mula sa'yo. Reaksyon. Isang maliit na bitak sa self-control mo. At sa sandaling itanong mo, anong problema? Analo na siya. Dahil alam niyang hawak ka pa rin niya. Alam niyang hindi ka pa niya nawawala. At ibig sabihin yon, pwede ka pa rin niyang paglaruan. Subukin kung hanggang saan ka. Kung gaano mo kakayanin bago ka tuluyang bumigay. Karamihan ng lalaki, bumibigay. Paulit-ulit chine-check ang phone. Ina-analyze ang huling usapan. Iniisip kung saan sila nagkamali. Nagpapanik sila. Iniisip, kapag hindi ako kumilos na yon, mawawala siya.
Kaya nauuna silang mag-message. Nagda-double text. Humihingi ng tawad kahit wala namang kasalanan. Hindi niya ito nirerespeto. Inaasahan niya ito. At kapag nakita niya ito, nawawala ang interes niya. Ang babaeng naglalaro ng ganitong laro ay babaeng hindi ka pa lubos na nirerespeto. Sinusubukan ka pa lang niya. At sa sandaling ipakita mong kailangan mo ang validation niya para maging buo, tapos na. Hindi na lang siya lumalayo. Tumatakbo na siya. Dahil malinaw mong sinabi sa kanya na ang atensyon niya ang lifeline mo. At ang babae, hindi humahabol sa lalaking gumuho. Humahabol sila sa lalaking walang pakialam kung manatili sila o umalis. Number 2, sinisira ng katahimikan mo ang kontrol niya. Nakakatakot ang katahimikan. Yan ang dahilan kung bakit takot ang mga tao mag-isa. Yan ang dahilan kung bakit may social media. Yan ang dahilan kung bakit nilulunod ng mga tao ang sarili nila sa ingay. Para hindi nila harapin ang sarili nila. Kapag nanahimik ka, pinipilit mo siyang gawin yon. Ngayon, siya na ang nag-check ng phone. Siya na ang naghihintay. Siya na ang nagdududa. At kapag hindi ka nag-react, doon nagsisimula ang panic. At kapag dumating ang text, simple, casual, ligtas, yon ay test. At ang mahina, bumabagsak. Pero ang malakas, nanahimik pa rin. Dahil alam niya, kung totoo ang pagsisisi, may effort. At hanggang wala yon, katahimikan. Number 3, nagsisimula siyang magduda sa sarili niya. Unti-unting pumapasok ang duda. Tahimik, pero malalim. Mali ba ako? Umuusad na ba siya? Nawala ko ba siya? At habang tumatagal ang katahimikan mo, lalo siyang nawawalan ng kontrol. Hanggang ma-realize niya ang katotohanan. Hindi ka na niya hawak. At yon ang pinakakinatatakutan niya. Number 4, kapag sinubukan kanyang hilahin pabalik, susubukan kanya ulit. Mas matindi, mas emosyonal, pero hindi ka nagagalaw. At doon niya mararamdaman ang tunay na pagkawala. At kung hindi siya lalaban para sa'yo, hindi ka niya talaga minahal. At okay lang yon, dahil ikaw ay umuusad na. Number 5, mastery ng emotional detachment. Sa sandaling mag-detach ka, lahat nagbabago. Hindi ka na naghahanap ng approval. Hindi ka na humahabol. Hindi ka na nagpapatunay. At doon ka nagiging malaya. Ang emotional detachment ay hindi panlalamig. Ito ay kapangyarihan. At ang pinakamahalaga, hindi mo na kailangan kahit sino. At yon ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbabalik niya. Hindi ang atensyon niya. Kundi ang lalaking naging ikaw noong tumigil kang humabol. Kung handa ka ng maging untouchable, mag-subscribe. At bago ka umalis, mag-comment ka. Ako ay untouchable. Isulat mo. Ariin mo. Dahil mula ngayon, yan na ang ikaw.